Ito na mga kabasketball, Gilas Pilipinas kailangan makagawa ng paraan para manalo kahit wala sa kanilang kupunan si Kai Sotto. At pag-usapan natin kung totoo ba yung sinasabi ng iba na mas mapapansin si Kai Sotto ng mga NBA scout sa paglalaro sa ating Gilas Pilipinas kesa sa US NCAA. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Ngayong papalapit na papalapit ang susunod na laban ng ating Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kontra nga yan sa kupunan ng Jordan at Iran na magaganap sa August 28 at 30 sa Mall of Asia Arena. Sa katunayan, sa kasalukuyan, ongoing na po yung pagbebenta ng ticket. Pero ang tanong mga kabasketball, inaayos na kaya ngayon ng Samahang Basketball ng Pilipinas yung schedule ni Kai Sotto para makapaglaro sa ating national team para nga sa August? Kasi kapag ka nasiguro ng SBP na makapaglalaro ang ating pambatong si Kai Sotto this time, ay mas tataas yung tsansa nating manalo kontra sa Jordan at Iran. Kasi base sa tansya ko mga kabasketball, ay uubra talaga si Kai Sotto ngayong August. Pero kung hindi naman for whatsoever reason, ay kinakailangan ng mag-isip ng mas magandang sistema ni Coach Tim Cone para manalo na nang hindi kasama si Kai Sotto sa kanyang lineup. Kung sinasabi niya palagi na with Kai Sotto we can beat everybody, dapat din mapatunayan niya na mayroon siyang sistema na kayang manalo kahit wala si Kai Sotto. Na alam ko naman talagang kaya ni Coach Tim Cone, especially kontra sa New Zealand. 2 beses na po nating muntik talunin yan. 'Di ba? Etong third window saka nung nakaraan pang second window, muntik na rin po nating talunin yung New Zealand. Yung Australia, talagang medyo mabigat talagang kalaban yun mga kabasketball. Pero ano ba kailangan gawin? Isa sa mga kailangan gawin ng ating national team, yung mga players ng ating Gilas Pilipinas, kailangan talagang mag-step up ng mas matindi. Itong sina Junmar Fajardo, AJ Edu, Mike Phillips at QMB kung available na siya ulit para mapunan yung pagkawala ni Kai Sotto sa ating Gilas Pilipinas. Ngayon mga kabasketball, total napakarami kong nababasang komento na nagsasabing mas mapapansin daw si Kai Sotto sa paglalaro sa ating Gilas Pilipinas o sa FIBA kumpara sa US NCAA. Aalamin po natin yan mga kabasketball, hindi po tayo magpapaligoy-ligoy para may basihan talaga tayo, no? Hindi yung mema lang yung mga haters ni Kai Sotto. Ngayon, ito, ayon po sa datos, mga kabasketball, sa average percentage ng NBA players by scouting and pathway to, no? Updated to, no? 2020 to 2026. Ito po yung kanilang datos. 78 to 82% ng nai-scout ng mga NBA teams ay galing po sa US NCAA, kung saan nakatakdang maglaro ang ating pambatong si Kai Sotto. 12 to 15% naman ang nai-scout dahil sa paglalaro sa mga European leagues, kasi marami yan, no? Mga Euroleague, iba-iba mga kabasketball. At merong 2 to 3% naman mula sa NBL Australia at 2 to 5% naman ang others. So bigay na natin yung 2 to 5% diyan nga sa mga naglalaro sa FIBA. 'Di ba mga kabasketball? Gaya halimbawa ni Yuki na kung nasubaybayan niyo si Yuki Kawamura, ang ganda ng ipinakita niya sa Japan, no, sa FIBA, especially nung kalaban nila yung France. Pero alam niyo po ba, yung France na may Wemby, no? Alam niyo po ba kung ano nakuha niya doon sa pagpapasikat niya doon? Nakakuha lang po siya ng 10-day exhibit para maglaro sa preseason ng NBA. 10-day exhibit lang, hindi 2-way contract. Nakakuha lang siya ng 2-way contract dahil nakapagpakita siya ng magandang performance doon sa NBA preseason. So si Yuta Watanabe, si Rui Hachimura, naglaro rin po yan sa US NCAA. So ano ibig ko sabihin mga kabasketball? Hindi na ako makikipagtalo. Sapat na po sa akin. Sabi nga nila, no? The numbers speaks for itself. 78 to 82% ang average ng scouting sa US NCAA. Kaya mga kabasketball, anong masasabi nyo hanggang dyan? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.